Hindi gaanong matamis ang sugar. Hello mga mamshi sa Japan, good morning. Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. Mga bandang hapon na nga pala ngayon, di bali susunduin ko na nga pala si bunso neto. Pero bago yon, pupunta muna ako sa Yellow Store or sa Yaojin. Meron kasi akong bibilhin doon. Para kasi ako nagki-crave sa kamote. Hala, nagki-crave. Until now, malamig pa rin dito sa Japan. Yung hangin ang lamig. Kaya naman ang kapal pa rin ng jacket ko. Pero kapag may araw na ganito, parang tama lang tapos may lamig. Kapag ganitong panahon, napakasarap matulog pa rin. Yung bang ayaw mo nang bumangon sa kama? At eto nga na, andito na nga pala ako sa Yaojin. Tumitingin ako ng ulam at nag-iisip talaga ako kung bibilhin ko ba to or hindi. Naalala ko nga na nagsinigang nga pala kami kagabi. Sarap nga pala i-partner yung isda sa sinigang. Bili rin nga pala ako ng Castella bread. Eto nga dahil nag-crave tayo ng kamote at bumili na rin pala ako ng saging. Forward na nga tayo na andito na nga pala kami sa bahay. Luluto na nga pala ako ng merienda namin. Sabi ko nga sa inyo ay nagki-crave ako ng kamote. Kamote Q! Hindi na ako nag-voice over doon ha, kasi alam na alam nyo naman kung paano magprito ng kamote. Deto nga napapasayaw pa tayo dahil makakain ko na yung cravings ko. Ganito rin ba kayo mga mamshi? Pagkatapos pakanta-kanta pa kayo? Eto nga po pala yung ginamit kong sugar. Eto nga pala ay pure brown sugar. At 100% siya nagawa sa tubo. Pwede nyo rin itong gamitin sa pagluluto. Di bale, hindi naman siya gaanong katamis, kaya nagustuhan ko siya. Bagay na bagay nga pala ito sa mga hindi mahilig sa matatamis. Nabili ko rin nga pala ito sa Felna. Ganito nga pala yung texture niya kapag niluluto sa oil. Hindi nga pala siya katulad ng ordinary sugar na nagiging parang caramel. At eto na nga po pala yung ating kamote Q. Tara, kain po! Itadakimasu! Sino ba naman sa atin ang hindi nakakaranas ng pressure sa buhay? Yung bang nako-corner ka o di kaya parang sinusubo ka talaga ng panahon? Yung halos parang pinipiga ka na parang sponge. Kung nakakaranas ka niyan ay congratulations. Ibig sabihin lang yan ay buhay na buhay ka pa. Inhale and exhale ka muna. Kahit siguro mga taong nauna sa atin ay nakaranas din ng ganito. Pero ang iba ay nagtagumpay naman. Wala pa akong nakitang lumaban na hindi nasaktan. Minsan, ang pressure sa buhay natin, yan pa ang nagre-reveal ng character natin. Kung ano ang magiging response mo. Kumbaga, nare-refine yung character natin. Lumalabas yung totoong tayo. Gets mo ba? Parang ganito lang, kapag nakakapag-decide tayo ng maayos sa gitna ng pressure at kaya mong mag-handle ng failures at gamitin itong mga aral. Dahil naniniwala ka na hindi ka nag-iisa at may Diyos na gagabay sa'yo. At naniniwala ako kapag matibay ang isip mo ay kaya mo mag-focus kahit maraming distraction. Parang andaling sabihin at gawin, no? Ito na lang, gusto mo ng peace of mind kahit sa gitna ng pressure ng buhay mo. Iregalo mo na lang ito sa iyong sarili. Alagaan mo ang mindset mo and always connect to God dahil dito magsisimula ang lahat. Uulitin ko uli. A strong mind brings a strong life and strong faith create a strong mind. Yun lang po. Salamat!